Nakita po natin, Lucifer's reign. Ang paghahari ni Lucifer. Maghahari po si Lucifer. Bibigyan ng Diyos ang pagkakataon na si Satanas o si Lucifer na siyang nagplano na agawin ang trono ng Diyos ay pagbibigyan ng Diyos for 3.5 years. 3.5 years. So sabi dito sa Revelation chapter 12, verse 12, "Therefore, rejoice ye heavens, and ye that dwell in them, woe to the inhabitants of the earth, and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knew it that he had but a short time." Sa Tagalog, kaya mga gagalak kayo o mga langit at kayo ay nagsisitahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit sa pagkaalam niya ng kaunti ng panahon na lamang mayroon siya. So kaunting panahon na lamang mayroon si Satanas. Kaya kung busy kayo, mas busy siya. Saan siya busy? Sa mga kaluluwa. Lalo na doon sa mga Kristiyano na patulog-tulog o Kristiyano na pahina-hina, doon siya nakapokus. Wala siya at yung tao sa labas, hindi niya na pinapukosan niyo. Why? Mostly, kanya na yun eh. But we are at the center of the battle. Ang kaluluwa natin, ang siyang gusto ni Satanas na makuha. Kaya watch out. Next. Si Satanas ngayon, ang kaaway, sa Laodicean times, o sa mga huling kapanahunan ito, ay siya ay nagdi-disguise bilang isang nangangabayo sa abu-abuhing kabayo. Ibig sabihin ng abu-abuhing kabayo, it is a pale horse that symbolizes 3 kinds of powers. One is the evil of deceptions. The other is of wars and famine. And the third is economic hardships. At ngayon, nararanasan natin ang economic hardships. Magkano ng gasolina? Dito sa atin, 85 na. Sa labas, sa Australia tayo, 97, 99. Sabi ko sa inyo, darating ang panahon na ang bigas ay 100 per kilo na. At mangyayari po ngayon. Dahil si Satanas, ang gera po doon sa Iran, mayroon pong kwento yan. At hindi lamang sino yun? Yung pinatay na pinuno ng Iran, kundi ang kaguluhan ito ay hindi na sa military war, kundi sa economic war. As long as nasarado ang Strait of Hormuz, ang bigas at ang gasolina ay aakyat sa higit sa 100 litro. Amen? Amen. Kaya ito yung kabayo na maragasa ngayon at ang rider na nakasakay sa kanya ay tinatawag na si kamatayan. At ang impyerno ay sumusunod sa kanya. Pag sinabi natin impyerno, yung mga kampo ng demonyo ay kasama niya. And power was given unto them over the 4th part of the earth. Birin mo, ibinigay sa kanya kapangyarihan sa 4 na sulok ng daigdig para pumatay, to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth. Ano yung beasts of the earth? Sila yung mga masasamang tao. Hindi po yung hayop, kundi astang hayop o ugaling hayop. Kagaya ng mga Muslim na pumapatay sa mga Kristiyano, ng Boko Haram at ang ISIS. Sila yung mga bayaran upang patayin ang mga anak ng Diyos. At nagaganap po ito sa kung saan man dako, lalo na sa Africa, sa Nigeria. At ang patayan ngayon dahilan sa itong rider o si Satanas na tinawag na kamatayan. Dito lang sa atin, araw-araw halos, yan sa lugar ng
Marcos Highway, patungo doon ang tawag doon? Marilaki, di ba? Halos araw-araw doon kumukuha ang demonyo ng kaluluwa, no? Namamatay sa aksidente. At lahat po yan ay, sabi natin, ay demonic infested area mula doon sa Kogyo hanggang po doon sa dulo ng Marilaki, which is, anong tawag? Quezon? Infanta. Next. So, kapag may nakita kayong accident-prone area, mag-review kayo. Kasi meron doon lagi nakabantay na kaaway. Next. So, ang demonyo, hindi po siya pumupunta sa atin o sa tao o sa church na nag-iisa lang. Kagaya siya ng balang na sabi dito, they come in human na makasalanan and live and resides in them and darken their minds, hearts, and spirits and soul. Pag ang isang makasalanang tao ay kinuyog po ito, ng kaaway, demons comes in swarm and thick clouds. Ang demonyo ay pumupunta sa tao, nakuyog, at parang usok na madilim. Amen? Makita niyo sa mga palabas, sa TV at sa sine, na ang demonyo ay anyong usok because they are spirits. Kaya kapag ang church o ang bahay ninyo ay puno ng demonyo, that means madilim. Kaya sabi ng prophet, dalawa lang lumalakad yan sa kalsada araw-araw, isa ay anino, isa ay liwanag. So I believe that we are all the children of lights. Anak ba tayo ng kaliwanagan? Amen. So never natin papasukin si Satanas sa ating buhay, maging sa isip o sa puso natin. Kapag pumasok yan, didiliman ang buo nating pagkatao. At hindi na tayo makikita ng Diyos dahil nakatakip ang ating mga kasalanan sa Kanyang harapan. So they cannot find the truth and the light of the Word of God, for their minds were blinded by the God of this world. Who is the God of this world? It is Satan. Ang Diyos ng mundong ito ay si Satanas. Kaya sinasamba siya ng maraming tao in all forms, in all ways, na hindi nila akalain na sinasamba nila si Satanas. Why? Dahil binulag ang kanilang kaisipan. Akala nila ang kanilang gawain ay mabuti. At ito ay sumasamba din sa Diyos, pero kabaliktaran ang kanilang ginagawa. Next. So Satan or the demons invade our whole body in everyday life. Araw-araw, inaatake tayo ni Satanas. Naramdaman niyo? Saan? Punta tayo sa Mark 5, 1 verses 1 to 19. Kung naalala ninyo, nung tumawid ang Panginoon on the other side of the Sea of Galilee, nasumpungan nila yung isang tao sa Garadian. Di ba? Na sinalubong sila, anong ginagawa mo dito, Jesus, na anak ng kataas-taasan Diyos? Buti pa yung demonyo, kilala ang Panginoon. At nung tinanong, at sabi doon, the man with the unclean spirit, and always night and day, he was in the mountains and the tombs, crying and cutting himself with stones. Tinan mo yung mga taong grasa, nagsusulat sa simento, may kinakausap, at minsan sinasaktan niya ang kanyang sarili. Ito po yung taong ito ay naposes ng away sa mahabang panahon at nung tinanong ng Panginoon, sino ang pangalan mo? Anong pangalan mo? Ano sabi niya? My name is Legion, for we are many. Ang Legion po ay 1 to 10,000 person. Ang Legion ay ginagamit po yan sa mga Roman soldiers na sa atin ngayon ay batalyon. So 1 battalion is composed of 10,000
soldiers. Ang katawang ito ay kayang kargahan ng gayong karami. Thousands. Kaya sa kanya, tingnan mo, 2,000, no? Dahil yung 2,000 baboy ang sinakyan ng demonyo. Sabi ng mga demonyo, narito ka ba para kami parusahan na wala sa panahon? Andyan yung mga baboy. Ipasok mo kami dyan. Pumasok sila sa baboy. Ilan baboy namatay? 2,000 na baboy ang namatay. Na tumalon sa ilog. Yun mo, maging ang baboy, ayaw sa demonyo. Nagpakamatay. Kaya, ang katawan ng tao kapag pinasok ng legion, hindi niya nakilala sarili niya, ay wala na siyang kilala, kundi kung ano lang ipapagawa ng kaaway sa kanya, ay ginagawa niya. Why? Because he is possessed. He is under possessed by the demons. At ang isa pa na pinapasok ng tao, ang demonyo, yung ating kaisipan. 2 Corinthians chapter 4, verse 4, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Yung pala hindi naniniwala sa Diyos, ay ang Diyos ng mundong ito ay bubulagin niya ang kanyang kaisipan. Paano binubulag ang kaisipan? Tinatakpan. Para hindi niya makita ang liwanag at hindi niya makita ang katotohanan at maging kabutihan. Gawa ng Diyos. Kaya ang tao, lumalakad sa kalsada, sa buhay niya araw-araw, sasabihin niya, may Diyos naman ako eh. Pero taliwas, sa kalooban ng Diyos ang kanyang ginagawa. That means, he is blinded by the demons o by the God of this world at ang kanyang ginagawa ay taliwas sa sinasabi niyang Diyos. Pangalawa, puso. Isa sa bahagi ng ating katawan na lagi binubomba ng kaaway ay sa Romans chapter 1:21, because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they become fools. Ano sabi? Pagamat alam nila ang Diyos, pero hindi nila niluluwalhati ang Diyos. Kayo ba niluluwalhati niyo ang Diyos? Yes. Sa anong paraan? Wala na. Na-drown out na. Di po ba? Paano natin niluluwalhati ang Diyos? Lagi tayong magpapasalamat. Lagi nating, lagi nating appreciate ang mga bagay na mabuting bagay na ginagawa ng Diyos sa atin. Na-appreciate niyo ba yung mga puno? Yung mga bundok? Yung mga ibon? Yung kapaligiran na nilikha ng Diyos? Nakikita niyo ba yan? Hallelujah. Kung kayong problema ng lagi nakikita niyo. Yes, we have to be thankful. Lalo na pagkagising mo sa umaga na mayroon pang hangin sa ilong mo. Amen. At ang iyong kapaligiran ay nariyan, ang pamilya mo ay intact. At mayroong pagpapala ang Diyos kahit konti sa atin. We are being so thankful to the Lord. Amen. Isang bagay, pagkagising mo, luwalhatiin mo ang Diyos, salamat, Panginoon. Dahil binigyan mo pa ako ng buhay. So, sa araw-araw, ang Diyos naghihintay para maluwalhati natin siya. First thing in the morning, di ba, meron tayong mga prayer warriors na nagpipray kung umaga. Nakikita ko may mga kaway-kaway. Kung anong oras sila magising, hindi parehong nagising. Pero niluluwalhati ang Diyos. Nag-uusap sila para pag maluwalhati ang Diyos, para ipanalangin tayo. Yan ang kagandahan sa pagiging Kristiyano. Hindi ka man pala nananalangin, may nananalangin sa iyo. Kaya kung bakit pinagpapala ka dahil may mga taong lumuluhod at umiiyak para sa atin. Amen. Kaya kung bakit nandito tayo ngayong umaga dahil may mga tao na nagsusumamo. Hallelujah! Papakan natin ang Diyos sa buhay nila. Kung walang nananalangin sa atin, kung walang nagigising sa madaling araw, tiyak,
sandali lang tayong buntalin ng kaaway, matutumba tayo sa ating mga problema. Kaya they were silent warriors. Hindi man natin sila nakikita sila ng Diyos. Why? Because of them, ang Diyos doon lamang siya tumitingin sa kanila. Dahil marami sa atin, sa totoo lang, ay hindi nananalangin. Hallelujah. Ramdam natin ang kalamigan sa loob ng church. Naramdaman niyo ba? Amen. Hallelujah. Ramdam natin ang kauhawan. Subalit, para tayong tulog. Kung wala yung mga unsung heroes ng tawagin, kung wala yung mga kapatiran na nagigising kung umaga at ipanalangin tayo, marahil tuluyan na tayong magkaroon ng kalamigan sa church. So ako'y nalulungkot habang ako ay nakikipaglaban sa kamatayan. Sabi ko, paano kung wala na ako? Paano? Sana wag naman mawalan ng saysay ang pinagpaguran natin lahat. Haharapin natin sa Diyos ang mga bagay na ating pinabayaan. Lalo na ang iglesyang ito na itinayo sa atin. Amen? Simple lamang po ang gawa ng kaaway. Subalit, hindi natin namamalayan na gumagawa na siya sa ating buhay. Hallelujah. Do you believe that? Amen. Hallelujah. Pangatlo o pang-apat, dila. And the tongue is a fire, a word of iniquity, so is the tongue among our members, that is divided the whole body, and setteth on fire the course of nature, and is set on fire of hell. Ang dila, dito maririnig ang pagpapala. Amen. Pero ang dila rin, karamihan ay masasabi natin slip of the tongue. Nakakabitaw tayo, lalo na tayo pagalit. Nakakabitaw tayo ng sumpa. Nakakabitaw tayo ng mga malalaswang mga salita na hindi dapat sasalitain ng isang Kristiyano. Pero nabibitawan natin dahil mayroon sa puso natin na nakatago. Ano sabi ng Bible? Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Amen. Kaya alam mo ang tao na wala sa Panginoon. Kapag nagalit, lumalabas yung hininga ni Satanas. Alam niyo na yun kung ano yun. So, mag-ingat po tayo sa ating mga dila, lalo na sa pagpatid-atid ng mga balibalita na walang katuturan, balibalita ng paninira, ng mga balita na walang kabuluhan. Hallelujah. So, mag-ingat tayo because isa din yan, no? Once we are cursed, ang kaaway, lagi siya nag-aabang, hindi niya kasi mabasa ang ating kaisipan. Kaya naabangan niya ang ating dila. Gusto niya yung madaldal. Gusto niya yung pala usap. Dahil makikilala at mababasa niya ang loob ng laman ng isip ng isang tao. Gusto niya yung maingay. Ayaw niya ng tahimik. Dahil hindi niya mababasa kasi hindi niya malalaman ang iniisip ng tao. Di ba sa cellphone, pagbukas mo, anong tanong kagad ng AI sa'yo? What's in your mind? Anong iniisip mo? Kasi once na ibigkas mo, yung iniisip mo, ay sasakyan niya ngayon ito. At tingnan nyo, alam niya ang kahinaan ninyo. Abang nagbabasa kayo ng Biblia dyan, sa Bible ninyo, biglang lalabas yung malalaswa, biglang lalabas yung mga anong uso yung TikTok, Lazada, Shopee, dahil alam niya na ikaw ay dahil ang iyong kailangan. Kaya mag-ingat po tayo, maging sa ating hinahawakan dahil ang pinakamalapit na bagay sa iyo at sa demonyo, yung gadget nyo. Amen? Ganda-ganda ng prayer mo, maya tumunog, maya-maya, nakalimutan mo na. So,
Kailangan pag nananalangin ka, patayin mo yung cellphone mo para walang istorbo. Hallelujah. Next. Ano ang mga weapon of the devil to crush or to defeat us? Lalo na sa mga tao na wala pa sa Diyos. Ano sabi doon? Number 1, deception. Pandaraya. Siya ay master ng deception. Kapag ang isang tao na ayaw maniwala sa Diyos o naniniwala sa kanyang mga salita, tinutulungan pa ng Diyos na magkasala dahil sa katigasan ng kanyang ulo. Sabi dito sa 2 John 1:7, for many deceivers are entered into the world who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist. Anong antichrist? Sila yung mga tao na sinasakyan ng demonyo at hindi pinaniwalaan. So the spirit of antichrist ay nasa tao pa ngayon. Sa mga tao hindi naniniwala sa Diyos at maging sa kanyang mga salita. It is the father of lies. Number 2, John 8:44, ye are of your father, the devil. Kaharap niya itong mga reliyosong tao. And the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth. He is a murderer from the beginning. Sino po ang unang pumatay ng kapatid? Si Cain. Sa simula, sa history ng kasaysayan ng kriminalidad ay naisulat, ang isang kapatid ay pinatay niya ang kanyang kapatid. And that is Cain, which is the seed of the devil. Because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own. For he is a liar and the father of it. Kaya kung sinungaling ka, ang tatay mo ay demonyo, si Satanas. Hallelujah. So be careful, lalo na sa ating pong mga pangako sa Diyos. At hindi tayo pinagpapala because we lied. Nagsasalita tayong ganito, hindi naman natin natutupad. And became a liar, simply. Pero hindi mo pag hindi mo ito hindi mo mabantayan, baka tayo ay laging sinungaling sa harapan ng Diyos. First, pero sinisimba tayo. Pero dahil hindi tayo tumutupad sa pangako natin sa Diyos, then we lie in God. Pangatlo, confusion. Ano po ang confusion? Sa James 3:16, for where envying and strife is, there is confusion in every idle word. Kung meron man, anong envy? At meron mang inggit at kaguluhan, ay merong confusion. Ang confusion ay kalituhan. Tapos mga bago natin ay hindi na, marahil nalilito sila. Bakit iba? Bakit ganon? So, ang inalalagay ng kaaway to confuse them, instead to seek the truth, sila ay pinakalawkaw ng kaaway. Bakit ganito? Bakit ganyan? Tapos maraming katanungan na dapat ay bigyan ng focus, pero hinayaan ang confusion, kaya umaalis sila sa church. Amen? Next. Apat, depression. Depression is a mood disorder that is marked by varying degrees of sadness. Nakita na kayo ng isang taong depressed? So yung tanda natin, ang kaaway, una niyang gagawin sa tao ay to confuse his mind. Kapag may kalituhan at hindi niya makuha, hindi niya maintindihan ang kanyang katanungan, lalalim po ito. At magkakaroon ng kalungkutan o kabiguan. At especially, ito ay sinasamahan ng pagiging inactive. Ang tao na inactive,
Lagi siya nag-iisa. Nagkukulong sa kwarto. Lagi siya sa dilim. Loss of concentration. Meron siyang guilt. Social withdrawal. Ayaw niya makipag-usap sa iba. And sleep disturbances. Hindi siya makakatulog. And sometimes, uuwi ito sa suicidal tendencies. So yung mga tao na nakikita natin na namatay sa suicide, sila yung mga taong under depression. Pinukababawan ng demonyo para hindi na makapag-isip ng mabuti. Mga kapatid, huwag tayong, kapag may problema ka, usapin mo ang ating amang nasa langit. Amen. Hindi, huwag mong dibdibin. Mag-isa. Kung mayroon ka pagkakatiwalaan, share it to your sisters. Kung babae ka, share it to your, kung lalaki ka, share it to your brothers. Sa pastor. Para hindi kayo laliman ng kaaway. 5. Unbelief. Romans 11:30. For as she and time past have not believed God, ye have now obtained mercy to their unbelief. Ang Israel, ang kanilang kasalanan ay di mapanampalataya. At sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Hanggang ngayon. And pang-anim, pride. Nakita na kayo ng taong mapagmalaki, mapagmataas. Meron namang iba na hindi mo lang masabihan ay sasama ng loob. At hindi na atin ng church. At nagtatampo. Ang tampo po ay ito ay indikasyon na may demonyo sa emosyon mo. Amen? At ito, mga bagay na ito ay maghuhulog sa iyo sa destruction. Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Haughty means mapagmalaki, mapagmataas. At ito ay ibabagsak ng Diyos sa bandang huli. So, mas maigi pa na kairanin natin kapagpakumbaba upang tayo ay kahabagan ng Diyos. At ang matindi ay possession. When you speak of possession, kagaya ng tao na nabasa natin kanina, ay si Satanas at ang mga demonyo ay nasa loob. Si Satanas, bihira lang yan. Tanda natin, si Satanas is not, wala siya sa lahat ng panahon, ng pagkakataon, no? O lugar. Kung sa Manila siya, sa Manila lang siya. Hindi kagaya ng Diyos, na siya sa lahat ng dako. Si Satanas ay sa isang lugar lang. At ang gumagana ay ang kanyang mga alagad, mga generals, at ang kanyang mga sundalo ay siyang gumaganap ng kanyang mga utos. So, ang demons are agents. Mga ahente lang ni Satanas. Kaya there is power in heaven, sabi doon, ang kapangyarihan ni Satanas, ang apat na kapangyarihan ni Satanas. Number 1, yung principalities. Ang principalities ay sa lugar na ito. May prinsipe, may nagahari, at polities. Ito yung mga bagay na hindi natin nakikita. Minsan tayo ay gumagawa yung paggabi, may dumadaan na tao, tapos mawawala. They are territorial spirits. At nandito sila sa paligid. Sometimes, naninirahan sa mga bahay na puno ng mga detestable things, sa mga santo. At usually, sila ang dahilan ng pagkasakit at pagkahirap ng buhay ng isang tao. Why? Because naninirahan sila doon. That's why nung tayo ay mga Katoliko pa at hindi na iniwala sa Diyos, puno tayo ng demonyo sa ating bahay. At tinatawag natin sila mga duwende, tinatawag natin mga taong lupa, ano pa? Ikbalang. Totoo po yun. Dahil na-encounter ko mga yan. At pinalaya sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Dito sa likuran natin, dati meron dyan, pinatay niya yung pumutol ng
sampalok, natahanan niya, no? Pinutol ng matanda, pinatay niya. At pagkatapos, habang gabi, pinakalampag yung mga bubong ni Ate Becca dyan. Kami pinatawag at pinag-pray namin, pinakita sa akin isang babaeng malaki na ang kanyang ulo ay parang ang kanyang buhok ay ulo ng agila. Tapos meron siyang tuka, ang mata niya parang langaw. Malaki ng hita, nakashort pa ng maong. Nakaganyan dun sa may pader. Nung pinalayas natin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, lumayas, lumipat sa 5. Kasi lahat ng pumapasok diyan, sinasampal niya, nangingiwi yung mukha. Eh, ang aming, ano tawag doon? Yung kabataan, sinampal din. At si Laila, kung naalala niyo. At sa awa ng Diyos ay napalayas. Yung sa kapitbahay namin na niligawan din ng tikbalan, naninipa din. So lahat po yan ay narito sila. No? Kaya naniniwala tayo na ang mga bagay na ito ay sila din ang kumukontrol ng ating pang-araw-araw na buhay. Kaya hindi lamang sila makapasok dito sa atin dahil ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Hallelujah. So possession, when the heaven has come, they brought unto him many that were possessed with devils, and he cast out the spirits with his word and healed all that were sick. So si Jesus ay nakapagpagaling sa pamagitan ng kanyang salita. By the power of the name of Jesus, ang last natin na napalayas ay doon sa kapitbahay ni Sister Sally. No? Kami ni Sister Apeng. Si Brother George nandun din. Nasaksihan niya kung paano nagsusori din ng demonyo. Sorry po. Umalis ka na. Opo. Ang demonyo ay, sabi ko sa inyo, he is the master of deception. Nakala mo ay mabait. Pero yung bata, nung pinasukan niya, ay takot na takot. So, there is a position. At ang isa sa lantad na position, yung mga kapatid nating mga LGBTQ. Hindi nila namalayan that they were possessed by the demons. Paano ang isang lalaki ay boses babae? Astang babae. Pag umihi, akala niya babae din siya. Di po ba? Manamit babae. So lahat, ang feeling niya at ang emotion niya, ang isip niya, babae siya. Yan mga dinaya, lantad na demon possessed. Ganon din ang kababaihan. Nag-aastang lalaki, nagpapalit na dibdib, nagpapagupit lalaki. Lahat yan ay demon possessed. Na dapat ay tulungan natin. Mahal natin sila dahil may kaluluwa din sila. Amen. But we have to pray for them and bring them all to the church. Huwag natin sila ismulin, huwag natin sila pabayaan because lantad na sila ay pinalilihan ng kaaway. Amen. Next. Ano pa ang mga mukha ng demonyo? Number 1, money. Money is good. But you need cash. Sister. Magandang ang pera. Kaya lamang, pag minahal mo ang pera, magkakaproblema ka. Because sabi sa Timothy, 1 Timothy chapter 6, verse 10, for the love of money is the root of all evil. It is not the evil, but it is the money is the root for all of all evil. The lust of the eyes, materialism, crime, corruption, and scam. Kaya sa gobyerno, maraming corruption because of the love of money. Kasi maraming pera talaga. Kaya natutukso sila, kaya sila ay nagkasala sa Diyos because they love money, not their souls. Amen. Number 2, women. Ito ang kadalasan na
sinusuga ni Satanas sa mga lingkod ng Diyos. Matthew 5:28, but I say unto you, whatsoever looketh on a woman to lust after her, hath committed adultery with her already in his heart. Kaya matindi, no? Sumpa ng babae, titingan mo lang na may kahalayan, magkakasala ka na. At sabi ni Pablo, do not touch a woman. Do not look, do not touch a woman. Hallelujah. Kasi madali po doon. Makuryente ka. Kaya a woman, lalo na hindi sa Diyos, ay sila ay mapanukso sa pamagitan ng pananamit. Kaya dito po sa church ay binabalik natin ang tinatawag na katananan para hindi makita ng mata natin yung anyo ng kahalayan na magdadala sa atin upang tayo din ay maging marunong sa harapan ng Diyos. Kaya salamat sa ating mga kapatid. Sila ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya mas maganda po sa akin yung babae na mahaba talaga ang kagaya ninyo. Yan talaga ang tunay na babae. Minsan, ay makita tayo dyan, akala mo lalaki. Diba sabi ng Bible, na ang babae ay bawal magsuot ng kasuotan ng lalaki. Ganon din ang kalalakihan, hindi pwede magsuot ng kasuotan ng babae. Ano kaya tsura ko, nakapalda ako ngayon? Maganda kaya ako? Si Pastor Bev, makita niyo kanina. Pareho sila suot ni Sister Sally. Ano kaya kami? Hallelujah. Di ba katatawanan? O ngayon, ba't suot-suot niyo ang aming pantalon? Uso Pastor eh. Sabi ng Bible, we must dress with modesty na hindi po tayo maging daan ng pagkakasala ng iba. Amen. Pangatlo, fame, katanyagan. The fact or state of being known to the public. May mga pastor na akala nila sila ay celebrity sa abroad, di ba? Mataas ang tingin nila sa kanilang sarili. May mga founder ng mga iglesia, ng churches, na puro bodyguard na nakapaligid, di ba rin? Bakit kaya? Doon ako nagtataka eh. Kung sa Diyos ka, alam ko hindi ka pababayaan. Amen. Pero mula Kiskisan hanggang dito sa Southville, nakaparada, may army, may security guard, may tanod, may police, mayroong pang mga secret agent, nakapurita sa kalsada para lamang protektahan ang isang tao. Hallelujah. Na siyang tagapamahala ng isang malaking rehiyon sa buong Pilipinas. Alam niyo na siguro kung sino yun. At may kaharian sila dyan sa Southville. Amen. 4, satanic influences. Sino sumasaya sa TikTok? Gumigiling-giling. May sinuway ako. Nagalit sa akin. Kala ko Kristiyano ka. Ito lang daw yung kanilang time ng kanilang banding ng kanyang anak. Ang anak niya, gumigiling din, nanay, pareho sila naka-short. Pero Kristiyano. Nung sinuway ko, nagalit pa. So, listening and satanic and worldly music. Sino po ba ang nahilig pa sa worldly music? Fashion. Anong fashion niya? Crop top. Hindi ko alam mga crop top yan. Damit na. Mga damit, no? Mga leggings, mga... Alam mo, walang underwear. Pag nagsuot ng pitis na pitis, kapit na kapit.
Parang kulang na lang, no? Katawan, laman talaga makikita mo. At yung gusto ng karamihan. At doon sila makaagaw ng pansin. What's the use? Na suot ng maiksi, hanggang dito lang ang damit. Para saan kaya yun? Para maka-attract. Just to attract. Gamit na likas. Press. Kaya maraming ginagahasa ang mga kababaihan ngayon. Marami ang natempt na gumawa ng hindi maganda. Why? Because ang kababaihan na rin mismo ang nag-a-attract para gawan sila ng hindi maganda. Ano po kaya? Another is drug addiction. Bisyo, vices. Isang bagay na pinamumuhanan mo na, isang bagay na binibigyan mo na ng oras at panahon, o sa tingin mo ito ay mahalaga sa iyo, ito ay bisyo. Amen? Why not in prayer? Why not in reading the Bible? Satanic culture. Anong satanic culture? Tattoo. Nahilig tayo magparoon ng tattoo, no? Sa mga may tattoo na dati na, wala na po yun. Pero yung ikaw ay Kristiyano, tapos nagpapalagay ka pa ng tattoo. Para saan naman yun? At depende kung ano ilalagay mo sa katawan mo. Di ba ang katawan ito ay templo ng Diyos? So kailangan huwag mong pausukan, huwag mong lasingin, huwag mong lagyan ng kung anumang bagay. Kahit mukha pa yan ni Jesus, hindi ka sigurado kung si Jesus yun. Hallelujah. Yung dati, ang iba naman, at pangalan ng nobya niya o asawa niya, nagkahiwalay. Problema ngayon, kadakita niya sa manaloob niya. Kaya, ang ginawa niya, pinansa niya. Alam po ba? Kaya yun ang mga bagay na huwag natin gawin. Idolatry, child trafficking, and molestation. Lord over gadgets and games. So lahat po yan ay mukha ni Satanas na in disguise na parang nakakatawa ang tawag dito, nainganyo tayo na gawin, wala naman ito ganito lang Huwag kang mangitwiran. Ang mali ay mali. Hallelujah. Ang tama ay tama. Next. So, mayroong tatlong bagay na ginagawa ngayon si Satanas sa loob ng church. Number 1, manipulation. Engineering, administration, control, governance, guidance, operation. Si Satan ay minamanipula niya ang ating kaisipan, keeping you believing that you are good. Ang galing kong mag-preach, ang galing kong tumugtog, ang galing kong mawit, ang galing hanggang sa lumaki yung ulo niya. Hallelujah. But you are lack of wisdom to please God. Sa paglaki ng ulo niya, naging mapagmalaki na siya, at feeling niya, importante siya lagi sa church. Wala naman dito sa atin. So, this thing ay nangyayari po ito mostly doon po sa mga denominations. Sino yung malapit sa pastor, ang taas ng loob. At meron din ang pastor na hawak sa liig ng mga miyembro. Kasi malaki magbigay, kasi malaki tumulong, kasi so may favoritism. Hindi niya alam na ang demonyo nagmamanipulate ng kanyang pagkapastor. Pangalawa, intimidate. Kung hindi ka kayang manipulahin ng kaaway, anong gagawin sa'yo? Tatakutin ka. Ay, huwag kang mag-testimony, baka babalikan ka ng demonyo. Yan ang mindset ng inilagay ng kaaway sa atin. Marami dito, ayaw ko magpatotoo kasi baka babalikan ako ng demonyo. No! That is fear. The demon terrorizes our minds. Afraid to testify God of His goodness that the devil might retaliate. O kinahihiya natin ng Diyos. Dahil nahihiya ako dahil I am not qualified. Ay nalulungkot ako pagdating po ng testimonya,
Mga kabataan, wala man lang nagtestimonya sa kabutihan ng Diyos sa kanila. Sana mga magulang. Hallelujah. So sila pa rin makikita na nagtestimony. Wala man lang tumatayo. No? Bakit ako nalulungkot? Kasi lahat tayo pinagpapala. Pinagpapala ba kayo? Amen! So bakit kayo? Huwag natin ikahiya ang Diyos. Dahil once ikahiya natin ang Panginoon, ano sabi niya? Ikakahiya din tayo sa harap ng kanyang mga anghel at sa kanyang Ama. Pagdating ng araw. Number 3, eliminate. Hindi tayo pinapatay ng kaaway physically. Kundi pinapatay tayo spiritually. Amen. Marahil sa atin ay, sabi dito, no more time to be involved in other church activities. Wala nang sumasama sa Bible study. Wala nang akong kapalit. Wala nang nagbibigay ng oras at panahon para to serve the Lord. Ang Bible study is a part of serving the Lord. Amen. Kaya, nakakalungkot. Dahil marami tayo, kami na lang lagi. Marami tayong tinuruan ng ating Panginoon. At marami tayong tinatawag na workers and leaders. Pero, pinapatay ni Satanas ang init ng ating paglilingkod sa Kanya. Lack of time to pray and reading the Bible. At self-righteousness. Sabi pa, kahit di ako mating sa church, alam ko, mahal ako ng Diyos. Kahit mag-inom ako, kahit nagawa ako ng mali, mahal pa rin ako ng Diyos. Tama ba yan? Hallelujah. Kung kagaya ng isang ama ng tahanan at ang anak niya ay matigas ang ulo, ano pakiramdam ng ama? Di ba? Nagagalit. Masamang loob. Hindi man siya makapag-saway sa kanyang anak dahil sa sobrang niyang pagmamahal, pero bigla na lang maraming mga ama ng tahanan o magulang, bigla na lang natutumba dahil atake sa puso sa sobrang sama ng loob sa anak. So ang Diyos ay mahaba ang pisig sa atin, pero mayroon din siyang hangganan. Kaya kapag ikaw tinawag at pinili ng Diyos at hindi mo ginagampanan ang iyong pagkapili, di ba, marami sa Biblia ang example kung anong nangyari sa kanila. Hallelujah. So kagaya ng katatapos lang na libing ng isang kaibigang pastor na nakagawa ng matinding kasalanan sa harap ng Diyos. Bagamat siya'y pinili, nilumpo siya ng Diyos para may panahon siyang magsisi sa kanyang kasalanan. At gusto niya pa maglingkod sa Panginoon, pero hindi na siya pinayagan ng Diyos. Why? Marahil, hindi pa niya maalis sa kanya ang kanyang kahinaan. At babalik pa rin siya. So much better, kunin na lang sa ni Lord. Pero, bago yan, nilinis muna siya sa pamagitan ng sakit at karamdaman. Kaya, huwag sana mangyari sa atin, no? Always busy in worldly things and looking for the weaknesses of others. Kaya tayo nanghihina kasi tinitingnan mo yung kahinaan ng iba. Tingnan mo sarili mo. Amen. At tingnan mo rin yung kahinaan mo. Baka yung kahinaan ng iba, ay doon ka nakapokus, pero yung kahinaan mo, lahat tayo may kahinaan. Amen. Depende na lamang sa bawat isa sa atin kung paano natin ginagawa ng paraan upang ang Diyos ay mahabag sa atin. Amen? Kaya mag-ingat po tayo sa mga bagay na ito dahil makikita natin, nararamdaman ko ang pagkalamig ng bawat isa sa atin. Mayroong kalamigan ngayon sa loob ng church. Wala na yung saya, wala na yung dati na naiinit tayo. Ngayon ay may kanya-kanya ng rason.
may kanya-kanya ng pag-ikilos, meron kanya-kanya ng trabaho. Kapag ang isang tao naghahanap ng trabaho at binigay ng Diyos, minsan nakakalimutan na natin ng Diyos. At hindi na natin nadadalaw ang church. Hindi naman natin na narinig sa kanila, o pastor, kumusta kayo? Nakakalungkot. Pero during the time na nangailangan ng Diyos, narito tayo. Pinag-pray natin, pero nang sila ay inanap na at nilayo na wala na rin ang kanilang pananampalataya. So, punta tayo sa mga bagay naman. Hallelujah. Mga bagay, sabi dito, things to do against the work of the devil in the church. Ano gagawin natin? Para manatili ang nakatayo sa Diyos. Anong sabi? Be humble. Always keep your feet on the ground. Wala akong matalino sa atin. Wala akong angat sa atin. Ang tingin ng Diyos sa atin ay pantay. Mahina ka man, o kahit mahina man yung pananampalataya, sabi ni Pablo, tulungan natin yung mga mahihina instead na siya ay apakan natin. Sabi dito, be humble always, keep your feet on the ground. Luke 14:11. For whosoever exalted himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. Ang nagpapakababa ay tataas. Ang nagpapataas ay ibababa. Simple lang, di ba? Kaya always be humble because the way to heaven is from above. Amen. Ang pag-akyat sa langit ay ang simula ay yung pagpapakababa mo sa Diyos, hindi sa tao. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He might exalt you in due time. May panahon, sige lang, patuloy ka lang, kapatid. May panahon na iangat din ng Diyos ang iyong pamumuhay. May panahon na iangatin ng Diyos ang iyong pagkatao. Sabi natin, tayo ay nahirap, tayo ay walang ganun. No. There is a time na habang ka nagpapakababa sa Diyos, ay iangat ka ng Diyos. Sa anumang paraan at sitwasyon ng iyong buhay. Pangalawa, ito yung laging nawawala, no? Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Submit. Pag sinabi natin submit, ano ibig sabihin? Magpasakop. Lahat tayo ay may iisang Diyos at Panginoon. Sometimes, tinuturing lamang natin ang ating Panginoon bilang tagapagligtas, pero hindi natin siya tinuturing na master. Kapag master mo, di ba, kapag may trabaho tayo sa tao, takot na takot tayo sa ating mga employer na magkasala, magkamali. Why? Because iniisip mo, ang kabuhayan mo ay sa Kanya. Why not to God? Bakit hindi sa Diyos? Dahil ang lahat ng bagay ay galing sa Kanya. Masigit natin katatakutan ng Diyos. May ginagawa ka. Yata. Hallelujah. So we have to submit ourselves to God rather than men. Resist the devil, and he will flee from you. Ano ang sinabing resist? Labanan mo. Labanan mo ang antok kapag nagbabasa ka ng Bible. Labanan mo ang antok pag nananalangin ka. Labanan mo. Kasi lagi ang kaaway ay sumasabit sa tulukap ng ating mga mata. Lalo na makikita niya na magbabasa ka ng Biblia o manalangin ka,
Kundi kaya sa madaling araw kung ano-ano mga ginagawa niya para ikaw ay matakot. Resist the devil. Hallelujah. Kapag mayroong mga bagay na nakita kayo sa cellphone, resist the devil. Because that is maybe the devil in disguise. At ano mangyayari? And he will flee from you. Pag sinabi natin resist, anong gagawin mo? Rebuke. Once you resist the devil, we have to rebuke him. In Jesus' name, I rebuke you, Satan, to come out of my mind, to come out of my spirit. Wala ka ng kapangyarihan sa akin. Kasi bumabalik eh. But sometimes, hinahayaan natin pumasok ulit at doon, nagiging marunong muli tayo sa Diyos. Number 3, be sober and watch. 1 Peter chapter 4, verse 7, but the end, walang dito, but the end of all things is at hand. Be ye sober and watch unto prayer. What is sober? Maging mapagpigil at mapananalangin. Magpuyat. Why? Bakit tayo magpupuyat? Saan? Sa panalangin. Because this is now the era of times. Ito ngayon ay panahon na kasamaan. So, okay, punta tayo. So, anong ginagawa ng kaaway sa atin ngayon? Ayun po yung mga ginagawa ng kaaway sa atin ngayon. At pagdating po ng rapture, sabi niya, pag na-rapture na tayo, anong gagawin ni Satanas? Pupunta siya, kakaharapin niya ang Israel. So pag alis natin sa rapture, Revelation 12:3, Satan's kingdom fell from heaven, and there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon, having 7 heads and 10 horns, and 7 crowns upon his head. Pag sinabi ko red dragon, at may 7 ulo, 10 sungay, it is a Roman, as it is a system of religion. That is Roman Catholicism, or Romans. No? The system of religion in its allies, the 10 nations back up to Antichrist. So, 10 sungay, ito po yung 10 bansa na siyang magbaback up sa Antichrist. Pagdating niya. At ang kanyang buntot, sabi niya, they sailed through the third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth. And the dragon stood before the woman. So mula pa noon, mainit na ang dugo ng demonyo sa Israel. Amen. Lalo na sa mga anak ni Jacob. Nakita ninyo, this is the symbol of Israel. Siya'y buntis at ang naapakan niya ay buwan. Because Israel resembles to the moon. At mayroon siyang 12 diadem sa kanyang corona that represent the 12 tribes of Israel. Amen. Hallelujah. Now, punta tayo. Patuloy natin. Next. Which was ready to be delivered for to devour his child as soon as it was born. Hindi pa man ipanganak si Kristo, si Yesu Kristo, nakaabang na siya. Sinong gustong pumatay sa kanya? Si King Herod. And she brought forth the man-child. Ang man-child ay si Jesus Christ, who was to rule all nations with rod of iron. And her child was put up unto God into His throne. Si Yesu Kristo ngayon ay nasa itaas na. And the woman fled into wilderness. There she had a place prepared of God. Ang Israel ay dadalhin ng Diyos doon sa ilang. At pakakainin niya sa loob ng 1,260 days. Kailan yon? Great Tribulation. Amen. May inahanda ang Diyos sa mga Hudyo na maging tahanan nila habang nakaupo ang Antikristo. At pakakainin pa niya, sabi niya. Ang 1,260 ay 3.5 years. Amen.
hanggang sa magkaroon ng digmaan sa langit. Magkakaroon po ng digmaan. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought with his angels, and prevailed not. Hindi sila mananalo. Not there was their place found anymore in heaven. Si Satanas po ngayon, at ang kanyang mga alipuris, ay may kaharian sa first heaven hanggang sa second heaven, at ilalaglag sila ni Michael at hindi na matagpuan ang kanilang harian sa langit. Kaya mayroong spirit of the air Amen. na siyang numiligalig sa ating kaisipan. And the great dragon was cast out, the old serpent, the devil, and Satan, which deceived the whole world. Isa lang yun si Lucifer lahat yun. Great dragon, old serpent, the devil, and Satan ay tumutuon lang kay Lucifer. Dami niyang, title. Next. He was cast out into the earth, and his angel with him. And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation and strength in the kingdom of our God, in the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Dinan mo, araw-araw may nag-aakusa sa atin sa harapan ng Diyos. O, tingnan mo yung anak mo, tingnan nyo. Wala siyang ginagawa, kundi akusahan tayo, araw at gabi, sabi dito. And they overcame him by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto death. At papatayin niya ang mga lingkod ng Diyos, yung 144,000, and ang mga Polish virgins. And when the dragon saw that he was cast out unto the earth, he persecuted Israel. Ang woman ay Israel, which brought forth for the man-child. And the dragon was wrought with the woman. Galit na galit siya sa Israel. At kakalabanin niya ito at ang matitira niyang mga binhi, which keep the commandments of God and have testimony of Jesus Christ. Kailan maganap ito? Sa Armageddon. Amen. At maraming mamamatay na mga Hudyo at titira lamang ang Diyos ng kakaunti na kung tawagin ay remnants. Next. So the rise of the Antichrist. So punta na tayo sa panahon ng Antikristo. The Roman Catholic system will continue to stand with the one-world religion. It was like a leopard in his feet were as the feet of a bear, and his mouth of a lion. Ito po ang simbolo ngayon ng United Nations. Amen. Ang United Nations ang tatayo na kapangyarihan o gobyerno sa panahon ng Antichrist. At ang dragon, sabi niya, and the dragon gave him his power and his seat and great authority. So upo doon at kilalanin ng United Nations ang taong ito, and they worship the dragon which gave power unto the beast. Sasambahin nila ang dragon, si Satanas, di ba? Sa Vatican, sinasamba nila si Lucifer. Amen. Narinig niyo yun, yung kanilang worship kay Lucifer. And they worship the beast. Sasambahin din nila ang Antichrist, saying who is able to make war with him. And there was given unto him a mouth speaking great things in blasphemy. Lahat ay pagsasabihan niya, no? Ang Diyos ng mga masamang salita. And power was given unto him to continue 40 and 2 months. 42 months is also 300 or 3 years and a half. Amen. And 1,260. And it was given unto him to make war with the saints. At mapagtanggumpayin niya, ang mga saints na tinutukoy ko rito ay ang mga foolish virgin na maiiwan. And power was given him all kinders and tongues and nations. And all that dwell upon the earth shall worship him. Yes? Nasambahin ng Antichrist, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain for the foundation of the world.
Ang kanilang mga pangalan, ang sasamba sa Antikristo, ang kanilang pangalan ay hindi nasusulat sa pangalan ng aklat ng Kordero. Kaya sila yung sasamba. The rise of the false prophet. And I beheld another beast coming up out of the earth, and he had two horns like a lamb, and spake as a dragon. Ano po ito? America. Kita ninyo? And he exercised all the power of the first beast before him. Sila po, dito magagaling ang false prophet. Alam niyo po ba ang giyera ngayon? It is economic war. Amen. Nung binomba ni Trump ang Iran, ay nag-retaliate ang Iran. Anong binomba ng Iran? Israel. Ano pa? Oman. United Arab Emirates. Ano pa? Dubai. Saudi Arabia. Bakit? Anong binomba niya? Yung mga langis. Ano pa? Yung mga imbakan ng iniinom na tubig. At bakit ngayon tumaas at sabi ni Trump, sabi niya malapit na sumuko ang Iran. Pero ano ang nangyari? Ano ang naidudulot ng pag-atake ng Amerika sa Iran? Economic hardship. Nung binumba, di wala nang mabibiling oil sa mga bandang ron. At ang malaking deposit ng oil ay nasa Iran at nagsusupply sa China. At ang Strait of Hormuz ay kanyang isinara dahil ang Strait of Hormuz, yun yung daanan ng barko, shortcut. Para hindi na mag-ikot sa buong mundo yung barko na pupuntahan dito na sa Strait of Hormuz. Pero sarado na. So dahil sa mga ginawa ng Iran, pero ang Iran, ang ginamit nilang mga drones, mga mumurahin lang. Pero ang Amerika, matitinding mga bomba ang pinadala nila, thousands. No? At ang nagbabayad nun ay American people. Pero sa isang bomba lang ay milyon. Kaya habang ang Amerika ay nakipagdigma, ang nagbabayad ay ang mga Amerikano. So, alam niyo ba ang nangyayari ngayon sa mga states? Tumataas ang maraming mga addicts at dumadami na ang mga Muslim sa loob ng Amerika. At makita natin na ang dulot ng giyera ng Iran, Amerika at Israel ay nagdudulot ng kahirapan sa buong mundo. So, natay tayo mga kapatid dahil pagtaas ng gasolina, magugulat tayo, pagkain naman. Kaya may tataniman, magtatanim. Sa Amerika, at balik tayo, he had power to give life unto the image of the beast. Kaya magkakaroon po ng hologram, no? Ang Antichrist, magkakaroon siya ng larawan sa lahat ng dako ng mundo. At marami ang sasamba sa hayop at kung hindi sasamba, ay sila ay papatayin. 16. And he caused all both small and great. Amerika po magpapatupad ng digital ID. Rich and poor, free and bond to receive a mark in their right hand or on their foreheads, digital ID, and no man might buy or sell save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Yan. Nagaganap. Amerika pong ang gagawa na. At sa Revelation 11, papatayin ni Satanas yung dalawang propeta, si Moses at si Elijah, pagkatapos ng kanilang testimony
Saan niya papatayin? Spiritually called Sodom and Egypt. At ang qualified po dito sa spiritual Sodom and Egypt ay New York City. Dahil ang New York ay tinayo ng mga alipin na galing sa Africa at ang New York ang maraming parang Sin City of the world. Ngayon, alam niyo ng Sin City? Doon yung mga malalaswang palabas at matitinding kahalayan. Bakla, tumboy, lahat nandun. So matatapos po ang paghahari ng tao pagdating po ng Revelation 19. Next. The end of human government. At pagkatapos ng 3.5 years, bababa ang Panginoon at sabi niya, "And I saw heaven open, and behold a white horse, and he that sat upon him was called Faithful and True. And in righteousness he doth judge and make war." And the armies, sinong army ng Diyos? Tayo. Tayo! Clothed in fine linen, white and clean. And I saw the beast and the king of the earth and their armies gathered together to make war against him that sat on the horse and against his army. Ito po yung Armageddon. And the beast was taken, and with him false prophet, and were cast alive into a lake of fire. Hindi na sila dumaan sa judgment seat, no? Tinulak na sila sa dagat-dagat ng apoy. Sino yun? Yung Antichrist at ang false prophet. Yan. So si Satanas, pagbaba ng Panginoon, uhulihin siya at ipukulong ng 1,000 years. Ikakadena siya at ihulog siya doon sa pit. At pagkatapos ng 1,000 taon, Satan shall be loose. Pakawalan siya sa kanyang pulungan at pag-akyat niya ay i-deceive the nations which are in the four quarters of the earth. Ipunin niya lahat ng mga bansa sa labas. At tayo nasa loob, di ba? Sa kaharian. At ipunin niya. And Gog and Magog. Spiritual to si Gog and Magog. To gather them together to battle. The number of whom is as the sand of the sea. Din mo sa dami, parang buhangin sa dagat ang dami nila, kukubkubin nila paligutan ang buong Jerusalem. Campamento. And the end of Satan is angels. Pagkatapos doon, they went up on the breadth of the earth, encompassed the camp of the saints about in the beloved city. And fire came down from heaven, out of heaven, and devoured them. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone where the beast and the false prophets are, and shall be tormented day and night forever and ever. Forever and ever. Hindi sinabi eternal. Dahil sila ay lilinisin din. Amen. Maybe millions of years, sabi ng prophet, at ibabalik muli sila sa Diyos. To be with God in eternity. So, di ba ba, paborito niyang anghel ay si Lucifer. Parang anak niya rin yun. Sabi nga ng ibang aklat, sila ay magkapatid ni Jesus, ni Christ. So, hindi ko yun totoo. That he is only an angel. Also a created being. Hallelujah. So, purpose natin, kung bakit natin in-expose si Satan, dahil meron siyang katapusan. Amen. Hindi siya dapat sambahin natin o pakinggan natin. Dahil siya ay convicted na 2,000 years ago, hinatulan na siya. Amen. Kaya huwag tayong padaya kay Lucifer. Sa lahat ng kanyang mga gawa o pinapakita sa atin, we ignore it, rebuke it, resist it. Hallelujah. Sabi sa 1 Peter 5:8, be sober, mapagpigil, be vigilant, magpuyat, because the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom
he may devour. Hallelujah. Kaya mag-ingatan natin, ang kaaway ay narito lang sa ating kapaligiran. Pag may nakita siyang maliit lang na butas sa buhay natin, parang ahas yan. No? Dahan-dahan papasukin tayo. Amen. At malalaman mo na lang, nandyan na pala siya sa loob mo. Kaya brothers and sisters, test your faith daily. Lagi nating, ang tawag na yung test, subukin. Kung sa Diyos pa ba tayo, wala na. Kasi, mabilis lang ang pag-agaw sa atin ng Panginoon. Napakabilis. Isang kisap mata lang, mawawala na tayo. Pero kung may makita ang Diyos na ang demonyo ay nakapulupot sa ating isip at puso at sa ating pong mamumuhay, kahit anong talon mo, hindi ka makaalis sa mundo. Amen? Malapit na at huwag na tayong manlamig pa sa Panginoon. Sabi ng isang kapatid, na panaginipan niya, pagpasok niya, panaginip ko ito na lahat ng tao dito sa London Church ay tulog. Ang pagkahimbing o dito, hindi na matutulog. Sleeping. It is a spirit. No? Yung spirito din yun. Ng si Morpheus. Pag dumako yan sa atin, parang lahat tayo natutulog. Ano natutulog si spiritually? Lukewarmness. Pag sinabing lukewarm, 50% nasa Diyos, 50% nasa ating mga pang-araw-araw na pangailangan. At nakakalimutan natin, hindi na tayo 100% sa Panginoon. Kundi busy na tayo sa mga bagay na makamundo. Amen po ba? Kaya balik natin ang maalam na pag-ibig natin sa Diyos. Paglingkuran natin siya ng buong puso. Anumang gagawin ni Satanas na balakid, tayo ay maging matalino, mga kapatid, dahil nararamdaman ko malapit na ang pagdating ng Panginoon. And I believe na ang church nito ay maging matagumpay ang bawat sa atin na makasama ng ating Panginoon. Hallelujah. Balikan natin ang ating unang pag-ibig sa Diyos. Nauhaw ang Diyos sa atin. Ating mga panalangin, pasalamat, at pagbabasa ng kanyang mga salita. So, I believe na lahat tayo ay mahal ng Diyos. At mahalin din natin ang ating kapwa kapananampalataya. Panalangin natin ang mga mahihina at gisingin natin ang mga sa tingin natin ay malamya at malamig ang kanilang pananampalataya. Amen po ba? Amen. So palakpakan natin ang Diyos na buhay. And I believe na sa pagdating ng Diyos, walang isa man na